Sa 2024 sa paaralan, biglang itinulak ni Victor si Nikolai sa dingding na gustong tanggalin niya ang mensaheng isinulat niya sa pisara ng silid-aralan. Isang linggo na palang may relasyon sina Anastasia at Nikolai ngunit nagtaksil siya kasama si Victor, kaya isinulat ni Nikolai ang lahat ng ito sa pisara para punahin siya. Nang tumanggi siyang tanggalin ang mensahe, sinimulan siyang bugbugin ni Victor at ilahin sa pasilyo. Samantala, sa dulong bahagi ng buwan, biglang lumitaw ang isang alien cargo spaceship. Ang piloto ay nakarating sa solar system nang hindi sinasadya. Habang nagpapalit ng mga channel ng radyo sa control panel, hindi sinasadyang nakatanggap siya ng signal mula sa matalik na kaibigan ni Nikolai na si Fima, na kasalukuyang naglalaro ng video games. Kinausap siya ng piloto at agad na sumikat si Fima bilang unang taong nakipag-ugnayan sa mga alien. Dahil dito, sumali ang Earth sa Star Federation at nagsimula ang isang bagong panahon sa kasaysayan. Mabilis na umunlad ang teknolohiya at ang mga tao ay may access na ngayon sa mga bagay tulad ng mga organ na ginagawa sa mga laboratorio. Naging tourist attraction din ang mundo para sa mga nilalang mula sa lahat ng sulok ng universo. Nagbago ang mga pangyayari sa 2110 nang magsimula ang isang digmaan dahil lang sa may bumaril sa isang tao sa hangganan ng Star Federation. Ang Pirate Alliance ay ang mga masasamang tao at ang kanilang pinuno na si Glot ay may psychokinetic powers kasama ang kakayahang maglakbay sa oras. Sa tuwing matatalo ang mga pirata sa isang labanan, naglalakbay si Glot pabalik sa nakaraan at nagbibigay sa kanyang hukbo ng impormasyon tungkol sa mga pamamaraan ng kalaban upang sila ang manalo. Nagpa siya ang mundo na magpadala ng isang espesyal na unit sa gitna ng pugad ng mga pirata at nakipaglaban si Kira kay Glot ng mano-mano. Nagawa niyang talunin siya ngunit namatay din siya sa proseso. Si Kira ay may anak na babae na nagngangalang Alice na pumapasok sa parehong paaralan na pinapasukan ni Nikolai 100 taon sa hinaharap. Pagkatapos ng klase, pumunta siya sa kagubatan kasama ang robot ng kanyang ama na si Werther upang magsanay ng labanan gamit ang hologram para sa pagsasanay. Nakasuot siya ng mga espesyal na gauntlet na nagbibigay daan sa kanya na makipag-ugnayan sa simulation at harangan ang mga pag-atake mula sa mga pirata. Malinaw na napakahusay niya at nagagawang makipagsabayan sa laban sa loob ng ilang sandali, ngunit masyado pa rin itong malakas para sa kanya at sa huli, siya ay natalo. Sa pagtanggi na sumuko, hiniling ni Alice kay Werther na patakbuhin muli ang simulation. Masyado siyang nakatuon sa pakikipaglaban kaya't hindi niya napansin ang kanyang ama na si Igor na lumitaw sa kanyang likuran at sinuntok ang kanyang ilong. Nang maglaon sa bahay, ginagamot ni Alice ang pinsala ni Igor habang pinapagalitan siya nito dahil sa hindi pagbibigay ng higit na pansin sa klase. Nagtanong din siya tungkol sa mga gauntlet, kaya ipinaliwanag ni Alice na ipinadala ito ng cadet school at handa silang isaalang-alang siya. Agad na tinanggihan ni Igor ang ideyang ito ngunit iginiit ni Alice na nais niyang mag-aral doon, sinabi na nais niyang hanapin ang kanyang ina. Hindi kailanman natagpuan ang bangkay at dahil ang mga pirata ay may kakayahang baguhin ang oras, naisip ni Alice na maaaring naipadala ang kanyang ina sa nakaraan. Nang sabihin ni Igor na kung si Kira ay nasa nakaraan ay nakapagpadala na sana siya ng mensahe, dinala siya ni Alice sa isang puno na may guhit na puso sa puno nito. Ilang taon na ang nakalipas, inutusan niya si Werther na magsagawa ng pagsusuri at natuklasan nilang 100 taong gulang na ang guhit, kaya naniniwala siyang mensahe ito mula sa kanyang ina. Iniisip ni Igor na masyado niyang binibigyan ito ng kahulugan, kaya nagtago ang dismayadong Kira sa kanyang silid. Mabilis siyang iniskan ni Werther at napansin niyang nasa bingit na siya ng depresyon, ngunit hindi niya pinansin ang komento at hiniling sa kanya na patakbuhin muli ang recognition software. Iniisip ni Alice na sa pamamagitan ng paghahanap sa mga larawan mula sa nakaraan ay makakahanap siya ng isang taong kamukha ng kanyang ina, ngunit nagawa na nila ito ng libu-libong beses pero walang nangyari. Ngayon ay napunta ang atensyon ni Alice sa isang babaeng nagngangalang Margarita na nagtatrabaho bilang guro sa 2024. Sa kasalukuyan, patuloy na nire-record ni Anastasia si Victor na binubugbog si Nikolai. Ang labanan ay lumipat sa silid-aralan kung saan sila ay nagambala ng guro ng physics na si Margarita. Kinalaunan sa araw na iyon, ang ina ni Nikolai ay tinawag sa opisina ng punong guro upang talakayin ang kanyang pag-uugali. Kinuha niya ang gadget ng kanyang anak at pinilit itong linisin ang mensahe. Sinamahan ni Fima si Nikolai habang sinusubukan niyang maglinis, ngunit gumamit siya ng pintura para sa mensahe kaya kailangan niya ng mas matibay kaysa sa tela. Pagkatapos ay pumasok si Nikolai sa nakalock na lab at naghanap sa mga istante, para lang mapansin na nahuhulog ang mga bagay na parang naaakit sila sa magnet. Ang tubig sa isa sa mga bagay na iyon ay nanginginig malapit sa isang larawan sa dingding, kaya inilipat ito ni Nikolai at nakahanap ng isang nakatagong compartment. Sa loob ng compartment na ito, mayroong isang napakabigat na kahon kung saan dumugo ang ilong ni Nikolai. Nang dumapo sa kahon ng isang patak ng dugo, nagsimula itong kuminang, kaya binuksan ito ni Nikolai upang makahanap ng isang maliit na bola ng enerhiya. Ang bola ay tumalon sa kanyang palad at pumasok sa kanyang katawan, dahilan upang siya ay mahilo at nanginginig na parang nagkokombulsyon. Habang tumatakbo si Fima para hanapin ang nurse, narinig ni Nikolai ang isang boses na nagsasabing, bumalik na ang Cosmian sa sistemang ito.
Habang tumatakbo siya pababa ng hagdanan at sa mga pasilyo, mas maraming boses ang maririnig na nagsasabi ng mga bagay tulad ng mamamatay ka ng mabilis at pagbanggit sa pangalan ni Nikolai at Alice. Biglang ang pasilyo at lahat ng bagay sa loob nito ay nagsimulang bumaluktot at si Nikolai ay itineleport sa labas. Nahihilo pa rin, sinubukan niyang humingi ng tulong sa isang tao para lang matakot sa kakaibang helmet nila. Pagkatapos ay nabangga niya si Alice na nag-iisip na siya ay inaatake at itinapon siya sa lupa. Ang sakit ay nagpapahintulot kay Nikolai na makakita muli ng malinaw habang tinulungan siya ni Alice at humingi ng tawad. Nag-request siya ng ambulansya at ipinaliwanag na wala sa kanya ang kanyang cellphone, kaya naghinala si Alice. Pinagmasdan niyang mabuti ang damit nito at ang student ID nito para mapagtantong nagmula siya sa nakaraan. Sinabihan ni Alice si Nikolai na tumingin sa paligid at sa wakas ay napansin niya ang lahat ng advanced na teknolohiya sa kanilang paligid habang sinasabi niya na ito ay ang taong 2124. Bilang resulta, nahimatay si Nikolai na labis na naguguluhan. Samantala sa Titanium Isolation Prison, pinatumba ng isang pirata na nagngangalang Jolly ang mga gwardya hanggang sa matagpuan niya ang selda na kinaroroonan ni Glot. Ipinaliwanag ni Jolly na siya ay nahalal na bagong pinuno ng natitira sa Pirate Alliance, ngunit hindi niya maaaring sakupin ang posisyon habang nabubuhay pa ang dating kapitan. Nang maihanda na niya ang kanyang baril, sa wakas ay humarap si Glot at ipinaalam sa kanya na darating ang Cosmian at makakatulong ito sa kanila na manalo sa digmaan, kaya pumayag sina Glot at Jolly na magtulungan. Gumawa sila ng isang espesyal na kasunduan sa pamamagitan ng pakikipagkamay kasama ang barya sa pagitan nila na nagmamarka sa kanilang balat. Pagkatapos ay pinaputok ni Jolly ang kanyang baril ngunit hindi niya masaktan si Glot na nangangahulugang gumagana ang kasunduan. Binuksan niya ang selda at pinakawalan si Glot mula sa kanyang pagkakagapos bago pumasok ang dalawang gwardya. Ginamit ni Glot ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang isang gwardya at utusan siyang barilin ang kanyang kapareha bago siya pinilit na wakasan ang sarili. Bumalik kay Nikolai, nagising siya sa bahay ni Alice at nabigla nang mapansin niyang iniiskan siya ni Werther. Pinaalis ni Alice ang robot bago inilibot si Nikolai sa lugar. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa maraming pagsulong sa teknolohiya tulad ng mga lumilipad na sasakyan at paglutas sa pagbabago ng klima. Nang dumating si Igor at nakilala si Nikolai, dinala niya siya sa kanyang lab upang kumuha ng sample mula sa katawan nito. Nakahanap sila ng piraso ng kakaibang bagay sa loob niya na maaaring ang Cosmian. Agad na nabigla si Igor at tinanong si Nikolai kung saan niya ito natagpuan, sinabing dapat ay pag-aari ito ni Kira. Nang banggitin ni Nikolai ang laboratorio ng isang guro, napagtanto ni Alice na may koneksyon ito kay Margarita at humingi ng paliwanag. Binigyan ni Igor si Alice ng liham na iniwan ni Kira para sa kanyang pamilya. Ang Cosmian ay ang bagay na nagpapahintulot kay Glot na maglakbay sa panahon at ninakaw ito ni Kira sa huling labanan. Nagpunta siya sa 2014 upang itago ito at pinalitan ng kanyang pagkakakilanlan bilang Margarita upang manatili doon. Madalas niyang pangarapin na makabalik sa kanyang mga mahal sa buhay, ngunit tungkulin niyang protektahan ang Cosmian upang iligtas ang sangkatauhan, kaya umaasa siyang balang araw ay mapapatawad siya ng kanyang mag-ama sa pag-abandona sa kanila. Nagalit si Alice na nagsinungaling sa kanya ang kanyang ama sa buong buhay niya at tumakas. Sinubukan ni Igor na sundan siya ngunit hiniling ni Nikolai na hayaan siyang harapin ang sitwasyon. Matapos umalis ang mga kabataan, nakatanggap si Igor ng isang liham sa papel na bihira sa hinaharap. Ang sabi ay buksan ng eksakto sa 10:00 ng gabi kaya ginawa ito ni Igor. Sa labas, hinanap ni Nikolai si Alice sa tulong ni Werther na nagpapaliwanag na hindi dapat makilala ni Nikolai ang kanyang sarili sa hinaharap o gagawa siya ng panghihimasok. Nauna si Werther ngunit si Nikolai ay biglang hinarangan ni Jolly at Glot na pinilit lumuhod si Nikolai. Nang makita sila ni Werther, sinubukan ni Jolly na barilin ito, ngunit naiwasan ng robot ang pag-atake at lumipad upang i-trigger ang alerto ng pagsalakay. Naging pula ang lahat ng ilaw sa lugar at lumitaw ang isang misteryosong bilog sa kalangitan. Naghanda si Jolly na patayin si Nikolai para kunin ang Cosmian ngunit naantala ito ng pag-atake ni Alice na mabilis na itinulak si Jolly. Pagkatapos ay nagsimulang maglaban sina Alice at Jolly at salamat sa kanyang mga gauntlet, nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili ng maayos. Naipit ang talim ni Jolly sa isang puno at nagawa ni Alice na nakawin ang kanyang baril. Binitawan ni Glot si Nikolai para kontrolin si Alice sa halip at sinipa siya ni Jolly para desarmahan siya bago siya sinuntok. Sa sandaling iyon ay dumating din si Igor at sinabing darating ang mga autoridad. Hinawakan ni Nikolai ang baril at agad siyang kinontrol ni Glot na pinilit na barilin si Igor. Habang si Alice ay desperadong tumatakbo sa kanyang ama, biglang nag-activate ang Cosmian sa loob ni Nikolai at ipinadala ang grupo sa nakaraan. Halos masagasaan ng kotse si Jolly na ginamit ang kanyang talim upang sirain ito. Ang isa pang kotse ay papalapit kay Glot na kumontrol sa driver upang ilihis ang sasakyan sa kalsada. Pagkatapos ay ibinato ni Jolly ang kanyang talim kay Nikolai, naipit ang kanyang jacket sa isang kotse. Agad siyang pinalaya ni Alice at nagtakbuhan ng mga kabataan habang sinusubukang kamprontahin ng may-ari ng sasakyan si Jolly. Ang lalaki ay sinipa at nadurog ng sirang pinto ng kotse.
Sunod, nagsimulang tumalon si Jolly mula sa kotse patungo sa isa pa upang habulin ang mga kabataan. Nagawa niyang ma-corner ang mga ito at sinaksak si Alice para lamang matuklasan na ito ay isang hologram na gawa ni Werther. Pagkatapos putulin ng robot sa dalawa, tiningnan ni Jolly si Glot na nakatitig sa bilog sa kalangitan. Nang maging masyadong nakakainis si Jolly, kinontrol ni Glot ang isang driver ng motor para masagasaan niya si Jolly. Tumawa lamang ang pirata at napansin niyang naiwan ni Nikolai ang kanyang jacket kasama ang kanyang student ID. Pagkatapos, dinala ni Nikolai si Alice sa apartment ni Fima dahil nasa labas ng bayan ang mga magulang nito. Ipinakita ni Alice ang kanyang mga gauntlet para maniwala si Fima sa kwento, ngunit hindi pa rin niya ito hinayaang manatili dahil kailangan niyang magsanay para sa kanyang video game tournament kinabukasan. Dinala ni Nikolai si Alice sa sarili niyang tahanan sa halip at gumawa ng kwento sa kanyang ina tungkol kay Alice na naligaw sa bayan. Sa kwarto niya, ipinakita niya kay Alice ang rap song na sinulat niya. Sinubukan din niyang halikan siya ngunit tinanggihan siya nito. Samantala, si Jolly ay patuloy na pumapara ng mga sasakyan sa kalye upang tanungin sila kung paano makarating sa paaralan ni Nikolai. Naisip ng isang taxi driver na gusto niyang sumakay at sinabihan siyang pumasok. Inilagay ng lalaki ang address sa kanyang GPS app at humingi ng bayad, kaya pinagbantaan siya ni Jolly gamit ang kanyang talim. Tumakbo ang driver dahil sa takot at si Jolly ang pumalit sa manibela, hinawakan ng mga kontrol hanggang sa gumalaw ang kotse ng pabaligtad at bumagsak. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone at sinundan ng mga tagubilin sa GPS habang naglalakad. Hindi nagtagal ay lumabas ang insidente sa balita, kabilang ang footage kay Jolly na kinunan ng mga tao gamit ang kanilang mga cellphone. Nakita ito ni Kira sa TV at agad na hinanap ang kanyang lumang kagamitan. Kinaumagahan, dinala ni Nikolai si Alice sa kanyang paaralan at hinarang sila ni Victor at Anastasia na nagalit nang makitang may bagong babae ang kanyang ex. Habang naghuhumiyaw si Anastasia kay Alice, nakita ni Nikolai si Kira at hinabol siya para sabihin sa kanya ang tungkol sa Cosmian at sa kanyang anak. Biglang sumulpot si Jolly at inihagis ang receptionist sa desk bago sinira ang turnstile. Napansin ni Anastasia ang gauntlet na kumikinang sa kamay ni Alice habang pinapagtago niya sila ni Victor. Habang nakilala ni Jolly si Kira, ang receptionist ay nag-activate ng alarma sa sunog at tumakas ang karamihan sa mga estudyante. Pagkatapos ay sinimulan ni Kira na labanan si Jolly, gumamit din ng mga gauntlet at pinatutunayan na siya ay kamangha-mangha gaya ng sinasabi sa mga kwento. Si Jolly ay isang napakahusay na kalaban, gayunpaman, nagmadali si Alice na sumali sa laban at tulungan ang kanyang ina. Pagkatapos magbahagi ng madamdaming tingin, sinimulan ng mga babae na labanan si Jolly ng magkasama, ngunit napakalakas pa rin niya. Nagawa niyang itapon si Kira sa pinto at ihampas ang ulo ni Alice sa bintana. Pagkatapos ay inatake ni Kira si Jolly gamit ang sirang pinto, pinapanatili siyang abala habang ginagabayan ni Alice ang natitirang mga kabataan palabas. Patuloy na nilalabanan ni Kira si Jolly at nagdulot ng sapat na pinsala para matumba siya na lumikha ng pagkakataon para makatakbo rin siya. Nagtago ang mga kabataan at si Kira sa kanyang silid-aralan kung saan inilipat nila ang mga mesa upang harangan ng pinto. Binasag ni Jolly ang bintana ngunit hindi siya makapasok kaya sinimulan niyang putulin ang dingding gamit ang kanyang talim hanggang sa makagawa siya ng butas na sapat na malaki para makapasok. Sinimulan ni Kira na labanan muli si Jolly habang sinusubukan siyang kumbinsihin na ginagamit lang siya ni Glot para makuha ang Cosmian at itatapon siya pagkatapos. Sinusubukan ni Nikolai na mag-concentrate para i-activate ang Cosmian ngunit patuloy siyang nagagambala kaya hinalikan siya ni Alice para tulungan siyang mag-focus. Sa wakas ay nagsimulang gumana ang Cosmian at ang grupo ay napapalibutan ng enerhiya nito, kaya sinipa ni Kira si Jolly pabalik sa butas. Mabilis na nawala ang grupo habang naiwan ang kanilang kalaban. Sa hinaharap, lumitaw ang grupo sa sirang gusali. Nang tumingin sila, natuklasan nila na ang hinaharap ay hindi na maganda, ito ay nawasak na mundo. Sa sandaling iyon ay pumasok ang isang robot sa silid at inatake ito ni Kira upang sirain ang maskara nito na inihayag si Werther sa loob. Ginabayan niya sila sa gusali habang ipinapaliwanag kung ano ang nangyari. Kinontrol ni Glot si Fima upang papasukin siya sa paaralan sa halip na maglaro ng tournament, kaya hindi siya nakatanggap ng alien signal at hindi sumali ang mundo sa Star Federation. Ginamit ni Glot ang computer ni Fima para makipag-usap sa alien at naging dahilan upang unang dumating sa mundo ang Pirate Alliance. Pinahintulutan nito ang mga pirata na magtayo ng mahusay na defensive outpost at ang mga tao ay naging mga manggagawa lamang para sa kanila. Dinala ni Werther ang grupo sa isang apartment kung saan nakita nila si Jolly na nawalan ng kamay at pinalitan ito ng mechanical prosthetic. Ipinaliwanag ni Jolly na iniligtas niya si Werther at gusto lang niyang makipag-usap, nag-alok ng pagkain bilang patunay. Ibinunyag niya na ipinagkanulo siya ni Glot tulad ng hula ni Kira kaya ngayon ay gusto niyang maghiganti, ngunit hindi niya masasaktan si Glot dahil sa kasunduan. Nang banggitin niya ang Cosmian, agad siyang inatake ni Kira, ngunit sumumpa si Jolly na hindi niya ito gusto para sa kanyang sarili, kalayaan lamang ang gusto niya. Pumayag si Kira na gabayan sila papunta kay Glot kapalit ng formal na kapatawaran mamaya. Pagkatapos ay ibinahagi ni Jolly ang kanyang plano. Sa palagay niya ay maaari nilang pigilan si Glot sa nakaraan,
kaya mayroon silang isang oras upang makarating sa punto kung saan nilikha ni Nikolai ang time rift. Binanggit ni Nikolai na magagamit niya ang kanyang kapangyarihan ngayon, ngunit ipinaliwanag ni Jolly na maaaring subaybayan ni Glot ang mga gravitational wave ng Cosmian kaya kailangan nilang maghintay para sa agwat ng oras. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang pirate robot sa bintana na gumagawa ng buwanang pagsusuri sa may-ari ng apartment. Binuksan ni Jolly ang refrigerator kung saan itinatago niya ang koleksyon ng mga kamay ng tao at ipinalit ang kanyang prosthetic para sa isang tunay na kamay. Pagkatapos ay ipinakita niya ito sa robot, nainis ka nito upang makuha ang gusto nito at umalis. Habang ipinakita ni Jolly kay Kira ang kanyang koleksyon ng mga armas, sinamahan ni Nikolai si Alice sa bubong at niyaya siya ng date kapag natapos na ang problema. Nang pumayag si Alice, naghalikan sila. Ang sandali ay nag-ambala ni Kira na gustong talakayin ng higit pang mga detalye tungkol sa plano. Sinabi ng mga kabataan sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Igor at umaasa na mababaligtad nila ito kapag natalo nila si Glot sa nakaraan, ngunit inihayag ni Jolly na mangyayari ang lahat pagkatapos ng insidente kaya hindi nila siya maibabalik. Umalis si Jolly kasama sina Kira at Nikolai habang nananatili si Alice sa apartment para protektahan sina Fima, Anastasia, at Victor. Nagsimulang mag-isip si Fima tungkol kay Glot at kung paano niya malalaman ang lahat ng maaga, kaya kung narito sila sa hinaharap na walang mga kinahinatnan, nangangahulugan ito na ito ay isang bitag. Napagtanto nila na kailangan ni Glot si Jolly upang labanan ng iba pang mga pirata na maaaring pumatay sa kanya at kapag wala na si Jolly, maaaring kumilos si Glot upang nakawin ang Cosmian. Nag-aalala si Alice tungkol kay Nikolai at gusto siyang tulungan, ngunit ayaw ni Fima at Anastasia na gumawa sila ng anumang kahangalan. Nagbigay ng talumpati si Victor tungkol sa pagnanais ng magandang kinabukasan na bumago sa kanilang isip at kumuha ng granada bago sila umalis. Ang teorya tungkol sa bitag ay naging totoo nang makita ng tatlo ang kanilang sarili na napapalibutan ng mga pirata sa kalye. Sina Kira at Jolly ay agad na nagsimulang makipaglaban sa kanila na mahirap gawin habang sinusubukang protektahan si Nikolai. Sinubukan ng binata na magtago sa loob ng bus at sinundan siya ng pirata, kaya sinubukan ni Nikolai ang kanyang makakaya na iwasan ang mga pag-atake ngunit nahuli pa rin. Biglang pumasok si Alice sa bintana at nakipaglaban sa pirata na mas nang ibabaw sa kanya at sinubukan siyang sakalin. Kinuha ni Nikolai ang isang metal bar at pinabagsak ang pirata. Nang lumitaw ang isang bagong pulutong ng mga kaaway, inihagis ni Victor ang granada at agad na natalo silang lahat. Gayunpaman, ang pagsabog ay nagpabagsak din sa isang gusali, kaya tumakbo si Nikolai at tumalon sa tamang oras upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Bumalik ang apat na kabataan sa nakaraan at gustong halikan ni Anastasia si Nikolai para sa pagligtas sa kanya, ngunit pinigilan niya ito. Sinabi niya kay Fima na pumunta sa kanyang apartment upang kunin ang signal bago tumalon muli sa hinaharap. Agad siyang dinala ni Alice sa isang taguan habang si Kira at Jolly ay patuloy na nakikipaglaban sa mga pirata. Sa bilis na ito ay hindi na sila makakaalis, kaya't itinulak ni Jolly si Kira sa isang gusali at nanatili upang makagambala. Napakaraming kalaban at maraming beses na nasaksak si Jolly, ngunit hindi siya sumuko at siniguradong talunin ang lahat ng mga pirata bago bumagsak. Lumapit si Werther para magpaalam sa kanya bago umalis. Pagkatapos ay nagpakita si Glot upang panooring mamatay si Jolly at ang marka sa kanyang kamay ay nawala. Sa nakaraan, ang mga kabataan ay tumatakbo sa computer upang makita si Glot na naroon na. Kinontrol niya si Fima at pinagsusuntok niya si Victor, pagkatapos ay kinontrol niya si Victor para pilitin siyang harapin si Anastasia. Kasabay nito sa hinaharap, ang koponan ni Nikolai ay nakarating sa apartment at ini-activate niya ang Cosmian para gamitin ang time rift na nakagambala kay Glot nang halos mapatay na niya si Fima. Sinubukan ni Kira na umatake, ngunit ginamit ni Glot si Anastasia para pigilan siya at pinilit si Kira na suntukin ang babae. Sunod, kinontrol niya si Alice upang patumbahin niya si Nikolai na naging sanhi ng pagsara ng oras. Naiwan sina Nikolai at Alice sa hinaharap kasama ang isa pang Glot na pinilit si Alice na sakalin si Nikolai habang sa nakaraan, inatake ni Kira ang iba pang mga kabataan. Sa sandaling patay na si Nikolai, kinuha ni Glot ang Cosmian mula sa kanyang katawan. Agad na nagsagawa si Alice ng CPR at sa una, wala itong nagawa, ngunit ang paggamit ng shock mula sa kanyang gauntlet ay nakatulong at nabuhay muli si Nikolai. Sa nakaraan, naghanda si Glot para utusan si Kira na magpakamatay, ngunit kinuha ni Fima ang martilyo at hinampas siya sa ulo. Nabawi ni Kira ang kontrol sa sarili at nagawang laslasin ang leeg ni Glot na naging sanhi ng paglabas ng peklat ng Glot sa hinaharap. Iniisip ni Nikolai na senyales ito ng kanilang panalo, ngunit sigurado si Glot na matatalo sila at ginamit niya ang Cosmian para i-activate muli ang time gap para mapanood ng mga kabataan ang pagpapakamatay ni Kira. Gayunpaman, itinulak ni Nikolai ang hinaharap na Glot laban sa nakaraang Glot na naging sanhi ng pagkawala niya ng kontrol at si Kira ay nakakuha lamang ng maliit na pinsala. Dahil nakita ni Glot ang kanyang sarili, nagkaroon ng tuloy-tuloy na pagkabigo. Nagsimulang dumami si Glot at sinubukang umatake, ngunit ang agwat ng oras ay nagkabitak at ang Cosmian ay naglabas ng mga sinag ng enerhiya hanggang sa sirain nito ang bawat kopya ni Glot sa silid. Sa tingin ng grupo ay tapos na ito ngunit kailangan ng Cosmian ng isang host para makontrol.
Bigla itong naglabas ng alon ng enerhiya na sumakop sa lungsod at nanakit sa mga tao sa apartment. Sa maraming pagsisikap, itinulak ni Kira ang mga sinag ng enerhiya upang subukang kunin ang Cosmian. Gayunpaman, naunang maabot ito ni Nikolai at muli itong sinipsip. Bago i-reset ang timeline, humingi ng paumanhin si Nikolai kay Alice sa hindi niya pagdating sa date nila. Bigla siyang lumitaw na lumulutang sa kalawakan sa ilalim ng malaking bilog ng enerhiya para lamang maibalik sa mundo sa isang mabilis na pagbagsak. Lumitaw si Nikolai sa kanyang apartment sa kasalukuyan at nakita ang kanyang mga kaibigan bago hinimatay. Maya-maya ay nagising si Nikolai sa ospital na napapaligiran ng kanyang ina at mga kaibigan. Kinumpirma ni Fima na nakuha niya ang alien signal, kaya naayos na ang timeline. Sinabi ni Nikolai na wala na sa kanya ang Cosmian, ibig sabihin ay hindi na niya makikita si Alice kailanman. Sa hinaharap, muling nakasama ni na Alice, Kira, at Werther si Igor sa lungsod na naibalik na sa dati. Lumalabas na ang liham na nakuha ni Igor ay ipinadala ni Nikolai na nagbabala sa kanya tungkol sa kung ano ang mangyayari. Ang Igor na nakita nilang namatay ay isang hologram. Ang sikat na puno ay itinanim ni Nikolai at ng kanyang mga kaibigan at ang puso ay iginuhit ni Nikolai bilang isang mensahe para kay Alice sa hinaharap. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.